Dahil na rin sa pakiusap ni Bria ay hindi na rin sinabi pa ni Aling Nena kahit na sa asawa ang tungkol sa sinapit ng anak. Nagsimula na ang preparasyon para sa naitakdang kasal ng dalawa. Gaya ng pagpapatahi ng trahe, pakikipag-coordinate sa simbahan at sa hotel na pagdarausan ng resepsyon, mga abay, ninong at ninang at kung ano-ano pang detalye. Kampante na si Bria dahil ang akala niya ay unti-unti nang mawawala ang problema niya. Hindi naman nakakahalata si Randy na may inilihim siya at may kung anong gumugulo sa isip niya. Pero isang umagang papasok siya sa opisina. Nagulat siya na makilala kung sino ang lalaking bumaba sa kotse na nakaparada malapit sa kantong pinag-aabangan niya ng jeep. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Napaatras siya dahil si Carlo ang nakita niya. Pagkatapos ang ginawa niyo ng mga hayop mong kaibigan sa akin, galit ang tinig ng dalaga. Mga walang hiya kayo. Dapat ka hindi ka na nagpakita sa akin eh. Please Bria, gusto kitang makausap. Giit ni Carlo. Sa humakbang palayo si Bria, pagtatangkang iwasan ang lalaki. Ngunit hindi siya tinantanan nito. Nakasunod ito sa kanya sa pagtalunton niya sa daang papunta sa kantong hintayan ng sasakyan. Bakit sinusundan mo pa ako? Paano mo natunton ang tinitirhan ko? Galit na tanong ni Bria habang patuloy sa paghakbang. Naiwan mo sa rest house namin ang shoulder bag mo. Nakuha ko roon ang ID mo kaya nalaman ko ang address mo. Sagot ni Carlo habang nakasunod pa rin sa dalagang pilit binibilisan ang hakbang. Ano pang kailangan mo? Bakit sinusundan mo pa ako? Galit na singhal ng dalaga na huminto at balingan si Carlo. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Hindi sa gusto kong guluhin ka. Humugot ng buntong hininga ang dalaga, tsaka binalingan ng matalim na titig ang lalaki. Please Bria, kahit sandali lang. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Kung tutuusin, Carlo, pwede kitang ipakulong kasama ng mga walang hiya mong kaibigan. Nagpupuyos ang loob na dinuro pa ni Bria ang kausap. Binaboy niyo ko. Sinamantala ang kahinaan ko bilang babae. Pero naisip ko, makakaladkad lang sa eskandalo ang pangalan ko. Malapit na akong ikasal. Ayoko ng gulo. Kaya kung ayaw mo makulong ka, hayaan mo na akong manahimik. Ayoko na makita ka kahit anino man. Pagkasabi nun ay halos patakbo nang lumayo si Bria kay Carlo. Naiwan ang lalaki na titigilan. Nakita niya ang galit sa mga mata ng dalaga. Kalakip ang pakikiusap na lubayan siya. Tama si Bria. Kung tutuusin, napakalaki ng kasalanan niya dito. Sinira niya ang dignidad nito at respeto sa sarili. Sinamantala niya ang kahinaan nito. Biktima ito at siya ang nambiktima. At iyon ang bumabagabag ngayon sa isip niya. Yun din ang nagpapabigat sa konsensya niya nitong mga nagdaang araw. Pinilit iwaksi ni Bria sa isip ang pakikipagkita sa kanya ni Carlo ng umagang iyon. Itinoon niya sa trabaho ang isip na maghapong yun. Kinahapunan ay magkasama silang umalis si Randy sa opisina para puntahan ang tatahiin ng wedding gown niya. Sinikap niya magmukhang masaya sa harap ni Randy para hindi nito mahalatang may bumabagabag sa isip niya. Pagkagaling nila sa courtier ay nag-dinner sila sa paboritong Japanese restaurant ng nobyo. Pagkatapos noon ay dinala siya nito sa condo unit ito. Sa pagkakataong yun, buong pagpapaubaya na niyang pinagkaloob dito ang kanyang sarili. Una, dahil ngayon wala na siyang dapat ipag-alala pa. Malapit na siyang maging Mrs. Hernandez. Pangalawa, gusto niyang ikintal sa isip niya si Randy, ang lalaking umangkin sa kanya at wala nang iba pa. Pasado 10:00 na nang hihatid siya ni Randy sa tirahan nila. Hindi na ito bumaba para pumanhik sa kanila dahil gusto na raw nitong magpahinga. Hindi pa niya naisasara ang pintuan nang makita niyang may isa pang sasakyang pumarada sa harap ng bahay nila. Ilang minuto pa lamang nakakaalis ang kotse ni Randy.
Sinilip niya mula sa bintana kung kanino o sino ang sakay ng kotseng pulang iyon. Napatda na naman siya na makilala ang lalaking bumaba mula roon, si Carlo. Huwag niyong bubuksan ng pinto, kahit anong mangyari, inay. Bilin niya sa inang nooy ay nasa gawing kusina at nagluluto pa ng kakaning ititinda kinabukasan. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong nito. Basta, huwag niyo pong bubuksan. Maya-maya pa may narinig na silang katok. Napatingin sa kanya si Aling Nena. Nagtatanong ang mga mata. Bakit ayaw mong pagbuksan? Baka kung sino yan na importante ang sadya. Hindi, inay. Masamang tao yung kumakatok. Maniwala kayo sa akin. Tiim ang mga bagang na sabi ni Bria. Naulit ang katok. Sunod-sunod. Nena, may kumakatok yata. Hiyaw ng tatay niya mula sa kwarto. Nagpa siya na si Bria na lumapit sa pinto. Bahagyang binuksan iyon. Ikaw na naman? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ano pa talaga ang kailangan mo? Singhal niya kay Carlo habang pinipilit kontrolin sa paghugos ng galit. Gusto lang talaga kita makausap. Sabi nitong pilit isinusungaw ang ulo sa maliit na awang ng pinto. Umalis ka na at wag mo na akong kambalain pa. Pabalibag na isinara ni Bria ang pinto. Tsaka nagsisikip ang dibdib sa galit na sumandal sa likod nun. Bakit nga ba ginugulo pa siya ni Carlo? Hindi ba at nananahimik na nga lang siya sa halip na magdemanda? Iniyakan na lamang ang ginawa nito sa kanya. Bakit ngayon ayaw pa siyang lubayan nito? Sino yun, anak? Takang tanong ni Aling Nena sa kanya. Wala po. Isang makulit na maliligaw. Kung akala niya hindi na siya gagambalain pa ni Carlo, nagkamali si Bria dahil kinabukasan lang ay nakatanggap siya ng tawag sa opisina. Sino raw? Tanong niya sa kaopisinang nag-aabot sa kanya ng telepono. Ewan ko, hindi nagpakilala eh. Hello? Anya nang idikit sa tenga ang receiver. Bria, please. Mag-usap tayo. Sabi ng tinig mula sa kabilang linya. Hindi agad nakilala ng dalaga ang boses. Pero na nagsalita ito, muli ay natiyak na niya kung sino ang caller. Magkita tayo mamaya sa Shakey's. Sabi ni Carlo. Hanggang dito ba naman? Ginugulo mo ko? Nabuhay na naman ang galit sa dibdib niya pero pinilit niyang pakalmahin ang boses sa pag-aalalang makahalata ang mga kaopisina niya. Kapag tumawa ka pa, isusumbong na kita kay Randy. Yun lang at ibinagsak na niya ang cradle ng auditibo. Na sumunod na 4 na araw ay hindi na siya ginambala ni Carlo. Naging abala na sila ni Randy sa preparasyon ng kasal nila. Alam mo bang, yang si Carlo? Si Carlo, natatandaan mo yung old friend na ipinakilala ko sa iyo sa party ko? Ani ni Randy habang sakay sila ng kotse nito. Iyahatid na siya nito sa bahay nila. Nalamig ang buo niyang katawan na mabanggit ni Randy si Carlo. Oo, natatandaan ko siya, Randy. Anyang hindi nakatingin sa nobyo. Dapat ay kahapon ang kasal nila. Pero, maniniwala ka bang nag-back out siya bago ang mismong araw ng kasal? Napalunok ng laway si Bria dahil sa ibinalita ni Randy. Pero sinikap niya magmukhang normal lang para hindi makahalata ang nobyo na tensyonado siya. Bakit o umatras sa kasal? Kunwari tanong niya. Ewan ko nga do sa taong yun. Hindi ko nga maintindihan ang takbo ng utak nun eh. Samantalang wala na siya nga hanapin pa doon sa magiging misis niya. Maganda na, anak pa ng multi-millionaire. May kung anong tila bumundol sa dibdib ni Bria sa nalamang yon at ayaw naman niyang isiping may kaugnayan ang namagitan sa kanila ni Carlo sa biglaang pag-atras ito sa kasal. Kinabahan siyang bigla. Kung natuloy na sana ang pag-aasawa ng lalaki, mas nakakatiyak na siyang hindi na siya gagambalain ito at kalilimutan na rin nito ang nangyari. Subalit ngayong umatras ito sa pag-aasawa, may laya pa itong gambalain siya.
Ay, Carlo, bakit ba ipinanganak ka pa? Himutok ng isip ni Bria. Ang ganda-ganda mo, ate. Buong paghangang papuri sa kanya ng kapatid na babaeng si Liza habang pinagmamasdan siya. Nasa harapan siya ng sasalamin sa loob ng kwarto nila at isinusukat ang wedding gown niya. Bagay ba sa akin nangyari? Paniniyak niya sa 13 anyos na kapatid. Oo naman, tatalbugan mong lahat ng prize kapag suot mo na yan. Excited na ako, Liza. Kung pwede ko nga lang hilahin na ang mga araw, gagawin ko para maging bukas na ang kasal namin ni Randy. 2 weeks na lang naman, ate. Huwag ka nang mainip. Animo modelong nagpaikot-ikot siya sa harap ng salamin ng tokador na bigla siyang mapatigil. Nakadama siya ng pagkahilo. Bigla ay parang umikot ang paningin niya. Nasapo niya ang noo. Bakit, ate? Nababahalang tanong ni Liza sa kanya. Wala, medyo nahilo lang ako. Anyang agad na upo sa gilid ng kama. Bria, may bisita ka! Pasigaw na tawag sa atensyon niya ng tatay nila mula sa labas ng kwarto nila magkakapatid. Naku ate, hubarin mo na yung damit pangkasal mo. Baka makita ni nanay at tatay yan na isinusukat mo. Papapagalitan tayo. Alam mo namang naniniwala pa sa mga sinaunang pamahiin ng mga yun eh. Agad lumabas si Bria sa kwarto matapos maibalik sa kahon ang damit pangkasal niya. Para lang magulat nang mapagsino ang panauhin niya. Good evening, Bria. Formal na anyong sabi ni Carlo. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Bria sa lalaki. Nagpupuyos man ang loob niya ay pinakahirapan niya ito para hindi makahalata ang tatay niya na may abnormal na namamagitan sa kanila ng bisita. Maya-maya pa'y pumasok na sa kwarto ang matanda. Alam kong nasusuklam ka sa akin. Baka nga isinumpa mo nang mamatay na sana ako. Mabigat ang tinig. Nakayukong sabi ni Carlo na magkaharap na silang nakaupo sa maliit na salas. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi tayo nagkakausap. Huminto sandali si Carlo para mag-ipo ng lakas ng loob na masabi ang mga gusto niyang sabihin at upang mabigyan ng diin ang mga ito. Sinusumpatan ako ng konsensya ko sa nagawa ko, Bria. Sa katunayan, ay sinisi ko na at sinumpatan ang mga kaibigan kong pumikap sa'yo at nagdala sa rest house namin. Inuulit ko lang na bayarang babae ka kaya nagawa ko ang hindi dapat. May konsensya ka pala. Tiim ang mga bagang na paikli ng dalaga. Lalong itinungo ni Carlo ang ulo dahil sa masakit na sumbat ng dalaga. Hindi ako kasing sama na inaakala mo, Bria. Sabi nito sa tinig na hindi na halos marinig. Ngayon, ano pang kailangan mo? Dapat nga hindi ka na nagpapakita sa akin, hindi ba? Gusto kong humingi ng tawad sa iyo para gumaan ang dalahin ko sa konsensya ko. Sabi ng binata na diretsyang nakatitig sa kanya ang mga mata. May nababasa si Bria na pagsusumamo mula sa pares ng magagandang matang yun ni Carlo. Sandaling nag-isip ang dalaga matapos ilapat ang likod sa sandalan ng lumang sofa. Mahirap patawarin ang ginawa niyo sa akin ng mga kasama mo. Sabi niya sa tinig na puno ng paghihimagsik. Sinira niyo ang respeto ko sa sarili ko. Inalisan niyo ko ng dangal. Ang totoo niyan, sumisigaw ang isang bahagi ng isip ko na idemanda kayo. Gusto kong maparusahan kayo, pero pipilitin kong kalimutan yun kung hindi mo na ako gagambalain ulit. Sa halip na sumagot ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carlo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Ayokong malaman ito ni Randy. Patuloy ni Bria. Isip ko ang ginulo mo, Bria. Sabi ng binata sa malamlam na tinig. Ano ka mo? Napakunot ang noo ni Bria. Ginulo ko ang isip mo? Oo. Mula ng gabing makita kita, di na kita nakalimutan.
Napamaang si Bria. Tama ba yung pagkakarinig niya? Hindi na raw siya nakalimutan ni Carlo mula ng gabing makita siya nito? Ginulo mo ang isip ko. Ulit nito. Katunayan, gustong gusto kitang puntahan nun. Nag-aalala lang akong galit ka pa sa akin, pero walang sandali na hindi ka laman ng isip ko. Puno na sinseridad na sabi ni Carlo. Kaya ganun na lang ang panlulumo ko nang malaman kong ikaw ang babaeng pakakasalan ng kaibigan ko si Randy. Ikaw ang dahilan kung bakit umurong ako sa kasal namin ni Ivy. Hindi na gusto ni Bria ang naririnig. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa mga titig ni Carlo. Para siyang napapaso sa mga sinasabi nito. Bakit ba binubulabog nito ang buhay niya, pati na ang isip niya? Umalis ka na, please. Bago kita ipagtabuyan. Bago ko maisip na ituloy na lang ang demanda sa'yo. Puno ng pagbabanta ang tono niya. Hindi mo gagawin yun, Bria. Alam ko, dahil hindi mo gugustuhin umurong din sa kasal niyo si Randy. Nag-init ang mukha ng dalaga sa galit. Tumayo siya. Umalis ka na! Umalis ka na rito! Nagsisikip ang dibdib sa galit na sabi niya. Yuko ang ulo. Walang imik na tumayo si Carlo at humakbang papunta sa pinto. Nanatiling nakatayo si Bria na taas baba ang dibdib sa humugos na galit. Bria, anak, anong problema? Biglang sungaw ng tatay niya mula sa pinto ng kwarto. Nakalabas na si Carlo noon. Wala po, tay. Sagot niyang pinilit pahupain ang pagpupuyos ng kalooban. Ngayon sinasakmal siya ng pangambang bubulabugin ni Carlo ang buhay niya at ang relasyon nila ni Randy. Walang hiya ka, Carlo. Bakit pa hindi ka pa mabangga? Hiyaw ng isip niya. Lalong malaking shock ang natamo ni Bria nang tiim ang mga bagang na sunduin siya ni Randy kinabukasan ng umaga. Ang inaasahan niya ay dinaanan lamang siya nito para isabay sa pagpasok sa opisina. Yun pala, kukumprontahin lamang siya nito. Bakit papunta sa kondominium mo ang direksyon natin? Nagtataka niyang tanong sa nobyo na walang kibo at matalim ang tinging nakatutok lang ang pansin sa pagmamaneho. May pag-uusapan tayo, Bria. Marami kang ipaliliwanag sa akin. Halata ang pangangalit ng baba nito. Pati ang mga mata ay matalim, biglang kinabahan ang dalaga. Kinutuban siyang may alam na si Randy ng tungkol sa nangyari sa kanya sa kamay ni Carlo. Ngunit hindi na niya nakuhang magtanong hanggang sa makarating sila sa condo unit ng binata. Pagpasok nila roon, galit siyang hinarap nito. Doon pinakawalan ang kanina pa palang pinipigil na galit. Bakit naglihim ka sa akin, Bria? Kumunot ang noo ng dalaga sa pagkalito. Mukhang may alam na si Randy. Posibleng ipinagtapat na rito ni Carlo ang nangyari. Aamin na ba siya? Hindi kita maiintindihan, Randy. Sinikap pa rin niyang panatilihin ang kanyang composure kahit na nabigla siya. Kilala mo si Carlo, hindi ba? Nagmukhang nag-aakusa ito kaysa nagtatanong. Kailan pa kayo nagkakilala? At bakit nakarating ka na sa rest house nila? Nagmistulang estatwa ang dalaga para siyang ipinako sa kinatatayuan. Natagpuan na lamang niya ang sarili niyang wala nang masabi. Maraming sandali silang binalot ng nakatutulig na katahimikan. Bakit napipi ka na, Bria? Dahil may inililihim kayo ni Carlos sa akin? Inililihim? Ano naman ang ililihim namin sa'yo? Noon ko lang nakita at nakilala si Carlos sa birthday party mo. Pagsisinungaling pa rin ng dalaga. Sinungaling! Pasigaw na salag ng binata. Tumalikod ito, may kinuha sa drawer na improvised divider, tsaka ibinalibag yun sa kanya. Ang shoulder bag na naiwan niya sa rest house ni Carlo. Napadda si Bria. Paano napunta yun kay Randy? Paano mo ipapaliwanag yan?
Ibinalik sa opisina ng katiwala sa rest house ni na Carlo. Nakita raw niya sa paglilinis. Nandyan ang mga importanteng gamit mo, pati na ang ID mo sa opisina. Kaya't natunton ng katiwala at naibalik. Malas mo lang dahil sa akin ay abot na security guard sa ibaba ng opisina. Ngayon, Bria, ipaliwanag mo kung paanong napunta ito roon nang hindi ka nagpupunta sa rest house sila. Randy, magpapaliwanag ako. Litong lumapit ang dalaga sa kinatatayuan ng nobyo. Hinawakan niya ito sa braso, ngunit galit na piniksi nito ang brasong kinapitan niya. Kaya pala pareho kayo natigilan nang makitang isa't isa sa party ko ng gabing yun. Dahil matagal na pala kayong magkakilala. Dahil wala akong kamalay-malay na nagmumukha akong gago sa paningin ninyong dalawa. Namumula sa galit na angil ni Randy. Matagal na kayong may relasyon, ano? Ano? Randy, pakinggan mo muna ako, please. Pakiramdam ni Bria ay umiikot ang naguguluhang diwa niya na mga sandaling iyon. Ngunit sa halip na pakinggan siya, tumalikod pa ang lalaki. Humakbang palayo sa kanya at sinuntok ng ilang ulit ang dingding. Kaya pala umurong siya sa kasal nila ni Ivy. Dahil may lihim kayong relasyon. Akala ko pa naman matinukang babae. Sabi nito. Randy, hindi kita niloloko. Malinis ako gaya ng unang pagkakakilala mo. Biktima lang ako. Maniwala ka. Paliwanag ni Bia sa garalgal na tinig at sa gitna ng pag-iyak. Oo, napunta na ako sa rest house ni na Carlo. Pero hindi ko kagustuhan yun. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Maniwala ka. Huwag mo nga akong gawing tanga, Bria. Pasigaw pa ring sagot nang muli siyang balingan nito na mukhang hindi naniwala sa mga sinasabi niya. Bakit hindi mo itanong kay Carlo kung anong talagang nangyari? Giit na paliwanag ni Bria habang kumukumpas ang kamay sa hangin. Na-rape ako ng gabing umalis ako dito sa condominium unit mo. Ginawa akong regalo kay Carlo. Inakala niyang isa akong babaeng bayaran. Ganon yun, Randy. Hindi ko magagawang lokohin ka dahil mahal kita. Kung totoong ganoon ang nangyari, bakit hindi ka nagsumbong sa akin? Bakit hindi mo pinagtapat ang nangyari kahit kanino? Hinayaan mo pa ako magmukhang tanga sa harap ni Carlo. Natakot akong maeskandalo. Nag-aalala ko mandiri ka na sa akin at umatras ka sa kasal natin. Ayoko ng eskandalo. Gusto kong matuloy ang kasal natin, Randy. Lumapit si Bria sa nobyo at yumakap siya rito, pero nabigla pa siya nang itulak siya nito. Napakaraming lalaki, Bria. Bakit sa kaibigan ko pa? At kung talagang isa kang babae may pagpapahalaga sa dangal mo, dapat ay inihingi mo ng katarungan ang ginawang kabuktutan sa iyo. Pero nagsawalang kibot ka. Diba ibig lang sabihin nun? Baliwala sa'yo ang nangyari? Hindi ganun, Randy eh. Pangangatwiran ni Bria. Gaya na sinabi ko sa'yo, ayoko ng eskandalo. Natakot akong baka pandilihan mo. At sa palagay mo, tataas pang respeto ko sa'yo yon sa ginawa mong paglilihim sa akin at pananahimik kung talagang biktima ka lang at hindi mo gusto nangyari? Hindi maitago ang panalait sa tono ni Randy. Randy, nabaghan ang anyo ng dalaga. Huwag mo namang sabihin, kukondenahin mo ko nang dahil lang sa kasalanang hindi ko ginawa. Ako na nga ang nagabyado. Ako pa ang sisisihin at susumpatan mo. Ewan ko, Bria. Naguguluhan ako. Humakbang si Randy at nagpalakad-lakad paikot sa kinatatayuan niya. Sinapo nito ang ulo na para bang sasabog yun sa laki ng problema. Lumapit sa kanya si Bria at muli siya niyakap. Randy, please. Ipagpasa Diyos na lang natin ang nangyari. Kalimutan natin yon at ipagpatuloy natin ang buhay na sisimulan natin ang magkasama. Pinilit kalasin ng lalaki ang mga kamay ni Bria na nakayakap sa kanya,
pero mahigpit siyang yapos nito. Akala mo ba ganon kadaling kalimutan yun, Bria? Magmumukha akong katawa-tawa sa paningin ng mga taong nakakaalam na nangyari sa'yo, na mga taong gumawa nun sa'yo. At alam mong may mga pangalan akong pinangangalagaan. Na magawa ring kumalas si Randy sa pagkakayakap ni Bria, ay agad itong lumayo sa dalaga na para bang may sakit itong nakakahawa. Isa pa, paano ko irerespeto ang babaeng alam kong pinagpapasahan ng ibang lalaki at kaibigan ko pa? Paano ko pakakasalan ng isang babaeng hindi ko tiyak kung kaya ko pang irespeto? Natigalgal si Bria sa narinig. Parang namanhid ang buo niyang katawan, lalo na marinig ang sumunod na mga katagang lumabas sa bibig ni Randy. Sa palagay ko ba, hindi na natin dapat ituloy ang kasal natin, Bria? Puno ng pinalidad na tinig ni Randy, na para bang kay dali nitong nakabuo ng desisyon na hindi kinonsulto ang isip, lalo na ang damdamin nito. Nang malalaki ang hakbang nitong tinungo ang kwarto nito at pabalibag na isara ang pinto nun, ay parang nabingi si Bria. Matagal siyang hindi nakahuma. Pakiramdam niya ay tumigil pansamantala ang pag-inog ng mundo. Na makabawi siya sa paggagitla, ay lumapit siya sa kwarto ni Randy at kumatok doon. Randy, sabihin mong nabigla ka lang sa pagdedesisyon mo. Naguguluhan ka lang ngayon. Sabi niya habang nakadikit ang muka sa nakasarang dahon ng pinto. Ngunit matagal na siyang nakayakap halos sa pintong yun at wala siyang nakuhang sagot. Randy, please. Bawiin mo sinabi mo. Huwag mo akong talikuran. Palahaw niya sa likod ng pinto. Mahal mo ko, hindi ba? Ang sumunod ay ang mahina niyang hagulhol sa tapat ng pinto. Tinikis na siya ni Randy. Nagbingi-bingihan ni ito sa mga pakiusap niya. Biktima ako, Randy. Hindi ko gusto nangyari. Sinundan ulit yon ng mahinang hagulhol ng dalaga. Hanggang sa mapagod na lang siya sa paghingi ng pag-unawa. Ang hindi na nito pagbubukas ng pinto, para na rin nangangahulugan tuluyan na siyang pinagsalhan nito ng pinto ng puso nito. Dumating na ang kinatatakutan niya. Nalaman na ni Randy ang katotohanan at hindi siya naunawaan nito. Sa halip ay nagalit pa ito sa kanya. Kinonde na siya, sinumbatan, pinandirihan at tinalikuran. Hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Randy? Pero bakit? Takan-takan tanong ng mga magulang ni Bria nang ibalita niya rito ang desisyon ng nobyo. Basta ayaw na niyang ituloy pa ang kasal. Nay, tay. Walang kabuhay-buhay na tugon ng dalagang animo nagluluksang nakaupo sa gilid ng kamang tulugan niya. Bakit ka nagkaganoon? Kung kailan malapit na yun, tsaka pa siya umurong. Galit na tanong ng tatay ni Bria. Nagkagalit ba kayo ni Randy? Nag-away? Meron kang hindi alam, Luis. Malungkot na sabi ni Aling Nena sa asawa, tsaka binalingan si Bria. Yun ba ang dahilan, anak? Matagal bago sumagot sa ina ang dalaga. Pagkatapos ay malungkot siyang tumango. Ano ba yun, ha? Usisa ni Mang Luis. Bakit ba pinaglilihiman niyo ako mag-ina? Porket ba palamunin niyo na lang ako, wala na akong karapatang malaman ng lahat ng nangyayari sa inyo? Ipagtatapat ko na sa tatay mo ang lahat, ha, anak? Paghingi ni Aling Nena ng pahintulot kay Bria. Inilahad ni Aling Nena sa asawa ang masaklat na pangyayaring naganap sa panganay minsang madaling araw na ito nakauwi. Kung paano nahulog ito sa kamay ng mga lalaking siya pa ang napagtipan. Sumakit ang kalooban ng ama ni Bria dahil sa matinding awang nadama para sa anak. Sa mga ganoong pagkakataon, naging mahina si Mang Luis. Nabubuhay ang awa niya sa sarili.
Isinisisi niya sa pagiging baldado niyang ang kawalan niya ng lakas at kapasidad na matulungan ang pamilya niya o maipagtanggol kaya sa mga ganoong mapagsamantalang mga tao. Humahagulhol na kinabig nito si Bria payakap. Ang kawawa kong anak. Sabi nito. Patawarin mo ko kung wala akong magawa para sanggahin ang mga dagok na ito na dumating sa buhay mo. Wala kayong kasalanan, Tay. Walang may gusto nito. Kapalaran ko. Sigurong talaga ito. Anang dalagang nakayakap din sa luha ang ama. Tahimik na lumuluha din si Aling Nena. Kinukurot din ang puso niya sa matinding awa para sa anak. Damay niya ang sakit na tinitiis ito, ngayong sa halip na unawain ito at damayan ng nobyo, tumalikod pa ito at umurong pa sa nalalapit na sana nilang kasal. Magsusubong tayo sa mga otoridad, anak. Magdedemanda tayo. Galit na sabi ni Mang Luis habang pinapahid ng luha ang muka. Pilit itong pinatatag ang anyo. Hindi na, Tay. Wag na po. Maagap na salag ng dalaga. At anong gusto mo? Manahimik na lang tayo sa ginawa nila sa'yo. Napalakas na ang boses ng ama dahil sa galit na gustong sumiklab. Nagawa ko na pong manahimik sa loob na mahigit 2 buwan, Tay. Ipagpasa Diyos na lang po natin ang lahat. Kahit inaatpi at tinatapak-tapakan na lang tayong mahihirap ay dahil takot tayong magsalita. Madalas ay nananahimik na lang tayo. Gayong maaari naman tayong makakuha ng katarungan para sa atin. Puno ng pait na sabi ni Mang Luis. Masakit na sa loob ko ang nangyari sa amin ni Randy, Tay. Ayoko na madagdagan pa ang paghihirap ng loob ko kapag nag-eskandalo pa tayo. Pangangatwiran ni Bria. Dagal na lang ang meron tayo, Tay. Kapag nagdemanda pa ako, malalantad pa tayo sa kahihiyan. Ayoko na, Tay. Ayoko na. Nagkatinginan ang mag-asawa. Bilang magulang ni Bria, alam nila kung anong nararamdaman nito at nauunawaan nila ito. Hindi na nila igigiit pa ang gusto nilang mangyari, gaya ng gusto mangyari ng kanilang anak. Ituturing na lamang siguro nilang isang masakit na biro ng tadhana ang pagkaka-rape kay Bria. Lumikha siyempre ng bulong-bulungan ang hindi pagkakatuloy ng kasal ni na Randy at Bria. Kapag si Randy ang tinatanong ay hindi ito nagsasalita. Kapag si Bria ang inuusisa ng iba ay tumatanggi rin siyang magbigay ng paliwanag. Hanggang sa malaman na lamang niyang nagpunta na sa state si Randy isang araw matapos ang nakatakda sanang petsa ng kasal nila nito. Naiwan siya sa gitna ng malaking kahihiyan. Naiwan si Bria sa gitna ng kahihiyan at sakit. Ano ang mga susunod na mangyayari sa kanya? At dito po nagtatapos ang ating episode. Abangan ang kasunod. Maraming salamat po!